1 minute, in 1 minute or 2 minutes. Let's start po sa gawain po natin. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Good morning po, sister. Okay. Sige po, tayo po'y maganda na po sa ating pong gawain ng Panginoon. Tayo po'y magpapasimula na, mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Okay. Tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ako po yung taong laging minamasid lahat sa paligid. Ako po yung taong laging tinitignan kung paano gumalaw at umandar ang mga tao sa paligid. Lagi po kasi pinapansin yun, nasanay na po kasi ako. At ako po yung taong kung ano yung sinumulan ko, hindi ko nababaguhin kahit kailanman. Kung dumating ako ng maaga, kahit ano pa yan, ganun pa rin ang oras at anong pagdating ko. Kasi po napapansin ko po, yung mga tao ngayon medyo malaki na yung pagbabago. Kasi dati, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung ginagawa nila. Ngayon parang nag-iiba na kasi. Yung pansariling pansariling karunungan na yung umaandar. Lahat ng naisip nila, kaya na nilang baguhin. Dati, kung sinabi ng Panginoon na ganito yon, susundin nila. Sabi nga sa Proverbs 3:5, di ba? Alalahanin mo ang Panginoon, buong puso kang manalig sa Panginoon at huwag manalig sa iyong pansariling karunungan, sabi niya. Pero ngayon, napapansin ko sa panahon natin, iba na. Sabi nga, darating ka ng oras na ganito. Anong oras ka darating, di ba? Late. Kasi pansariling karunungan mo na yun. Di pa naman mag-uumpisa. Matagal pa ang oras. Diba? Sa trabaho nga lang, pag sinabing may shuttle kayo, ganitong oras, darating ka yung malilihit ka pa. Magme-message ka pa sa group nyo. Lagi ko nga sinasabi sa shuttle namin, ako po rak pa, Angeles lang kayo. Pero darating kayo ganitong oras. Diba, mahirap tanggapin pero marunong na tayo. Sabi nga, sa kumpanya nga may ID ka. Sa umpisa ng inyong bagong pasok ka sa kumpanya nyo, isusuot mo ang ID mo. Mayabang ka, lagi mong suot yun. Pero pag tumagal ka na, parang nagkaka-hydrocephalus ka na. Lumalaki na yung ulo mo. Ang dami ng kasalanan ng ID. Yuyuko ka lang, tatamaan mo yung ID, sasabihin. Nakasabit sa liig mo na lulukot ang damit ko. Pero kung titignan nyo po yun, yung ID yun, pag tinignan nyo, kayo yun, di ba? Pangalan mo yun, mukha mo yun. Pero iniiwasan mong ilabas yun. Lahat ng mga tao ngayon, ganyan na eh. Kahit nga sa politika, ang daming marunong magsabi, ang daming alam gawin.
Pero bandang huli, walang gagawa. Yun yung mahirap sa panahon natin ngayon. Maraming marunong mag-isip, pero walang gagawa. Ako po yung taong hindi ko pinakikinggan kung ano yung sinasabi nila. Ako po yung taong ginagawa ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Huwag ka kasing makikinig sa taong ang dami niyang ituturo sa'yo. Pero pag pinagawa mo sa kanya, hindi niya magagawa. Parang sa Panginoon yan. Lagi nating pinipili yung sarili nating pag-iisip. Pero yung sinabi ng Panginoon, di natin pinakikinggan. Nawa po, samahan niyo po ako tumayo at basahin po natin ang ating Bible verse ngayong araw na ito. Dito po sa Awit, chapter 17, verse 8 to 9. Ako'y bantayan mo, ang paborito mong anak, at palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pakpak. Mula sa kuko ng masama, ako'y iyong iligtas. Tinatawagan ko na po ang ating pambungad ng panalangin. Maya pahabak po. Yan pong kayabakan ni ti at katanda kayo po na. Iniya po yung panahon na kailangan tapong magpakumabaking kaya tamon Diyos. Lumapit kayo. At kasalukuyan po yan at tapong kaharapan na kalamidad. So, akitagke po yung bawat meto. Buong puso, idulog tamo po kayong Ginoo. Iting panahon na ito. Akitanda kayo po na yan yung kaurasan na ito na yabe tayo po imbansang Pilipinas. Kasalukuyan po na imbagyo. Istaman po, yan tayo pa po ararandaman. Yan nga liwang lugar po, apektado na lang. So, yan po, taos puso. Akitanda kayo po, panalangin tala po din kaya katamang kapatid. Maging ding ay Christian, yabi at ala po kayang panalangin ta. Duho takot manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, O God. Sa oras po ito, Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, God. Nagpapakumbaba. Idinudulog po namin ang aming mga puso, God. Siya sa atin po ninyo kami. At patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Sa oras po ito, Diyos, kami po ang puso na nagpapakumbaba. Patawarin po ninyo kami, linisin, O God. Kasama po, Diyos, ng aming mga kapatid, mga tao, ang aming mga kapatid, maging Kristiyano man o hindi, O Diyos, sa oras na ito, God, na panahon ng calamity, O God, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba sa iyo, Diyos. Amin pong hinihingi sa iyo, God, ang protection sa panahon ito, God. Lahat po ng mga kapatid, maging Kristiyano man o hindi, Panginoon. Ito'y panahon na kailangan naming magpakumbaba sa iyo, Diyos. Lumapit sa iyo, God. Pagkat wala po kaming magagawa, Panginoon. Kung wala ang iyong pag-iingat, ikaw po, Diyos, ang may control ng lahat, Panginoon. Kaya sa panahong ito, God, marapat lamang po na kami ay lumapit sa iyo ng buong puso, buong pagpapakumbaba, O Diyos. Ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin, O God. At kami ay buong puso, O Diyos, na nagpapasalamat, Panginoon, sa kapila ng mga naririnig namin ng mga balita, Panginoon. Andito, Panginoon, ang aming lugar ay payapa, O God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na
kami ay iyong hihingatan na hindi mo pababayaan, Panginoon. Kung kami ay dudulog at magtitiwala sa iyo, O Diyos, ng buong puso, God. At kami ay magpapakumbaba. Iingatan mo kami, O Diyos. Hindi mo aayahan, O Diyos, na kami ay mapahamak. Kami ay nananatiling hinahawakan mo, Panginoon. Kaya marapat lamang po, Diyos, na ang aming pagsamba at pagpuri sa iyo, God. Sa oras na ito, ikaw lamang ang aming itataas at pupuriin. Salamat po, Diyos, at patuloy na iingatan mo kami, O God. Sa panahong ito, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng mga kapagsubukan, Panginoon, nararamdaman nila, Panginoon, ang kalamidad. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyo, Diyos. Kahabagan po ninyo sila, Panginoon. Iligtas po ninyo sila, Panginoon. At dalahin ko rin ang comfort, ang siya pong ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. At dalahin ko rin, Panginoon, na ang sitwasyon na ito ay maalala kanila, Panginoon. Lord God, ito po yung panahon na kailangan naming magpakumbaba sa iyo, God. Mahabag po kami kayo sa amin. At sa aming mga nasa kasalukuyang ito ay nasasalanta ng bagyo, Panginoon. Lord, amin pong ipinagkakatiwala sa iyong lahat. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong idinadalangin ang aming gawain sa oras na ito, God. Ang mangunguna, Panginoon, sa mga mangangawit, kasama po ang kanyang mga backup, lahat po ng tumutugtog, Panginoon. Bigyan po ninyo sila, O Diyos, ng karunungan, kaalaman na nagmumula sa inyo, God. I-bless po ninyo sila, O God. Gayon din ang aming magsasalita sa umagang ito, ay bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa iyo, God. Bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon. Bawat salita na aming maririnig sa oras na ito, Panginoon, ay maging pagpapala po. Gayon din, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa dito, Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa sa oras na ito, kung sila man ay nararatay sa karandaman, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. At dalayan ko rin, Panginoon, ang kanilang mga spiritual, O God. Huwag po ninyong itulot na sila ay tuluyang manlamig sa iyo, God. Ingatan po ninyo sila, Panginoon. At dalayan ko rin, Panginoon, ang kabuuan ng gawain na ito, God. Hindi po kami lalabas sa kapilyang ito, Panginoon, na hindi namin nakamit ang pagpapalang espiritual, pagpapalang kagalingan, at pagpapalang kagalakan, Panginoon. Hindi kami lalabas sa kapilyang ito, God, na hindi po namin bit-bit ito, God. Kaya naman, Panginoon, ang kabuuan ng gawain na ito, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, God. At kasama rin po, Panginoon, ang Sunday School Department, Panginoon. I-bless po ninyo ang mga teacher, ang mga bata, O Diyos, na kanilang tinuturuan, Panginoon. Bawat salita, Panginoon, na naitatanim sa kanilang mga puso, Panginoon, sa kanilang paglaki, Panginoon, ito ay dadalhin nila, Panginoon. Lord, i-bless po ninyo ang Sunday School Department, O God. At gayon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa ibang bansa, Panginoon, ay hingatan po ninyo sila at i-bless, Panginoon. Dalayan ko rin, O God, na protektahan po ninyo sila, Panginoon, saan man dako sila naroon, Panginoon. At igit sa lahat, Panginoon, ay hindi sila malayo sa iyo, O God. Ingatan po ninyo sila, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Ipinagkakatiwala po namin sa iyong gawain. At itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon.
Ito po ang aming samundalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, malakas na palakpak po para kay Lord. Amen po. Hallelujah. Salamat po sa panalangin na sa ating pagpapakumbaba. Paghingi ng tawad ay malaya po tayong makalapit kay Lord. Amen po. Amen. Sino po yung masaya dito? Amen. Sa pagpunta natin dito, alam ko na ang bawat isa ay masaya. Amen po. Tayo'y pinagpala. Kaya't sa umagang ito, wag po nating palagpasin yung pagkakataon na muli ay makatagpo natin ng Diyos. Amen po? Na ang bawat isa sa atin ay sama-sama. Amen po? Ang sabi po sa awit 27 verse 4, isang bagay ang aking nananais, ang tumira sa templo niya habang buhay. Amen po? Upang kagandahan niya ay aking mapagmasdan at humingi po natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po? Ang bawat isa ay nananabik na kay Lord. Amen po? Amen. Kaya siya lamang po ang dapat nating purihin, ang dapat nating sambahin, sapagkat pinatunayan na niya kung gaano siya makapangyarihan sa buhay natin. Amen po? Pinatunayan niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin at pinatunayan niya sa buong mundo na siya lamang ang tunay na Diyos at buhay na Diyos. Amen po? Come on, church, let's celebrate. Hallelujah. At habang pong inaawit natin dito, pwede pong madalang lang naman. I-greet po natin yung bawat isa. Amen po. Hallelujah. Puso ko'y nananabik sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. We thank you, Lord. We praise your holy name, O God. Hallelujah. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Tila ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Come on, church! Let's celebrate the goodness and faithfulness of our Lord in our lives. Oh, we praise your holy name. Hallelujah! Let's sing this. Puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa gawin mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Wala nang iba. Ikaw lamang ang Panginoon. Nakapangyarihan. Kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumigla. Karapat-dapat. karapat-dapat. Hallelujah! Napapangihan ka. Yes, Lord! Pasasalamat ay sasambitin tuwina. Come on, church, clap your hands for Jesus. You deserve, oh God, the highest praise. You are worthy of praise, oh God. Hallelujah! Let's sing this. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang baliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Come on, church. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. You
deserve the highest praise, O God. Pinatunayan mo kung gaano ka kadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Let's sing this. Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig Sa buong mundo, pinatunayan mo sa buong mundo. sa buong mundo, Hallelujah! ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan! Pinatunayan mo kapangyarihan mo. Pinatunayan mo ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Hallelujah! We thank you, O God. We praise you. We bless your name, O God. Hallelujah! Come on, church. Let's get excited. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Wala nang iba at hindi ka kayang pantayan ni numan. Hallelujah! We thank you. Let's sing this once again. Hindi Mapapantayan ang wagas mong pag-ibig, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Yes, Lord! Ikaw lamang, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Amen. Napakasarap pong magpuri kay Lord. Amen po. Amen. Napakabuti ng Diyos. Amen po. Sa panahon ngayon na napakalamig, ang kailangan natin ay magpainit tayo kay Lord. Amen po. Ating idulog ang ating bayan. Ating idulog ang ating bansa. At minsan pa, tayo'y magpakumbaba, lumapit sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Amen po. Hallelujah. Let's continue to worship the living God. Let's continue to feel His presence. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Amen po. Ang Diyos ay tunay. Ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Ano man po ang sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo pare-pareho, pero isa lang ang sigurado. Meron tayong iisang Diyos. Amen po. At ang sabi po dito sa Jeremiah 32:27, panghawakan mo ito, kapatid. Paniwalaan mo ito, kapatid. Ako, si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Amen. Hallelujah, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan
minsan ay hindi nagkulang. Yes, Lord. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Come on, church. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Come on, church. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let's sing this as a love song. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan. Yes, Lord. Ni minsan, Panginoon, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Pagkus ika'y tapat na kumikilos araw-araw na gumagabay sa bawat isa sa amin. Hallelujah! Hayaan mo na hawakan ng Diyos ang iyong buhay at ang iyong kamay. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, Come on, church! di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Let's declare! Walang mahirap sa'yo. Paniwalaan mo, kapatid! Paniwalaan mo! Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let's sing walang mahirap! Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw lamang ang Diyos at Panginoon! Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat! Walang mahirap sa'yo. Let's sing sabay-sabay, bawat araw! Bawat araw ko ay hawak mo. Tayo magpapakumbaba kay Lord! Di mo nga Hayaan mo na ang Diyos ang manguna sa buhay mo! Hayaan mo na si Lord ang maging Diyos ng buhay mo! Huwag kang matakot, huwag kang mangamba! Sapagkat sa Kanya ay walang imposible! Come on, church! Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa mo ating awitin. Walang imposible sa'yo. Come on, church! Let's worship the living God as we sing this song. Hallelujah! Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan.
Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. We worship you, O God. Come on, church. Let's worship. Let's worship Him in spirit and in truth. Let's welcome the Holy Spirit. The Holy Spirit is here na nagko-comfort sa atin. The Holy Spirit is here na nagpapalakas sa atin, na nagpapatatag sa atin. Oh, wag po nating palagpasin yung pagkakataong ito na makatagpo natin si Lord sa umagang ito. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan na maranasan si Lord sa umagang ito. Napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Mula noon, Panginoon, hanggang ngayon, Ikaw ay nariyan sa aming mga buhay, O God. Hindi mo kami niiwan, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Church, itong oras na ito, itong pagkakataon nito, hayaan natin na lumabas sa ating mga bibig ang gusto mong papuri, ang pasasalamat na deserve ni Lord. Hallelujah! Napakabuti mo sa aming mga buhay, O God. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, sa kapayapaan na nanggagaling sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa joy, O God, sa kaligayahan na tanging sa iyo lamang namin matatagpuan, O God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sama-sama kami, Panginoon, na nagpapakumbaba, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mahal mo kami. Mahal mo ang aming bayan, Panginoon. Mahal mo ang aming bansa, Panginoon. Maaari, Panginoon, sa mga nangyayari ngayon, O God, ito ay yung wake-up call sa bawat isa sa amin na mas lalo kaming maging matatag sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Mas lalo kaming lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na Diyos na dapat sambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na dapat ay nasa aming mga puso, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na aming pinupuri at sinasamba, hindi mula sa aming mga labi, kundi mula sa aming mga puso. Oh, ngayong umagang ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong presensya ay lukuban kami sa bawat isa ngayon. Oh, Holy Spirit, comfort us, Panginoon, sa mga nangyayari sa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na lalong magtiwala at mas lalong maging matatag sa pananampalataya. Church, the Lord is here. Tayo'y magpakumbaba sa Kanyang harapan. Tayo'y magpakumbaba sa Kanyang harapan. Hallelujah. Sinusuko namin, Panginoon, ang lahat sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, na nagsisilbing mga Diyos-Diyosan ng aming mga buhay, ng aming mga puso. Ang mga bagay, Panginoon, na hinihila kami palayo sa iyo, Panginoon. Ang mga bagay, Panginoon, na hinahayaan kami, Panginoon, na maging mahina kaming mga Kristiyano, Panginoon. Lord, sa mga impluwensya na hindi maganda, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, palayain mo kami, Panginoon. You break us, Panginoon, in every chain, O God, in every chain na nagtatali sa amin, Panginoon. At sa araw na ito, Panginoon, panumbalikin mo, Panginoon, ang init ng aming pananampalataya. Panumbalikin mo, Panginoon, yung unang araw na nakilala ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Oh, revive our spirit, revive our soul, revive our lives, Panginoon. Oh, napakabuti mo, Panginoon, hindi mo kami binibigo. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami binibigo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami binibigo, God. Hallelujah.
Napakasarap sa presensya ni Lord. Amen po. Sapagkat sa presensya ni Lord, nahahanap natin ang tunay na kapayapaan na hindi mabibigay ni numan sa mundong ito. Tunay na kapayapaan na hindi natin mararanasan sa mundong ito. A part of heaven kapag tayo ay nasa presensya ni Lord. Amen po. Amen. Kaya patuloy na hayaan natin na si Lord ang kumilos sa ating mga buhay. At ito ang kanyang pangako sa Isaiah 41:10 at ang kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita at ililigtas kita. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na ibinigay mo sa amin, O God. Lord, patuloy, O God, na kayo pong manguna sa aming mga buhay, O God. At lahat, Panginoon, ang sa amin, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba, lahat ng katagumpayan ay tanging sa iyo lamang sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Ikaw lamang at wala nang iba sa aming mga buhay. Maraming salamat po, church. Bigyan natin ng malakas na palakpak si Lord sapagkat deserve niya ang the best. Deserve ni Lord ang the best. Oh, we thank you, oh God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus Christ. Amen. To God be all the glory po. Hallelujah. The Lord. Amen po. Ganda po ng mga inawit po natin, mga kapatid. Harap na eh. I love kanya po kay Sister Camela. God bless po. Makinig po ng awit ng papuri sa Panginoon. Amen. Kayo din po ba, mga kapatid? Parang salamat po sa laming dalawa. Okay. Ang sarap eh. Parang gusto kong umiyak. Alam po niyo, analyze po ninyo yung mga mensahe ng awit. Wag lang tayong basta lang, nakanta. Namamaga po yung mga tawag nito. Parang kinakayata matutod, Bro Doming. Ali naman po. Ali naman. Matutod naman po ako. Meron pong binibenta na kamot sa ibag. Ana namang kamal. Sabi ko. Dami pong namatay sa sa Baguio. Sa Baguio. Noong pong nakaraang tawag nito. May na pong magdadalawang-daan po yung namatay sa Baguio. Saka marami pa po yung mga nangaw. Bumabalik sa kaisipan ko po. Tsunami sa Japan. Imagine ko po kasi yung mga sasakyan, talagang naaanod sila ng ganun. Grabe Grabe. So, alam po ninyo, isang bagay po napapansin po natin kapag dumadating po yung mga ganitong kalamidad. Mga tao po lalong napapalapit sa Panginoon. Di po ba ninyo napapansin yun?
gumagaling po silang manalangin. Kapag ka may pagsubok, gumagaling po silang lumapit sa Panginoon. Di po ba ninyo napapansin po yon? Di po ba ninyo napapansin? Maging nga po sa social media, makikita mo, talagang yung mga ano nila, yung mga post po nila sa FB, matindi yung mga prayers, di po ba? Kakaiba, no? Kailan po ba ninyo, sometimes, saan naisip po natin ito? Ah, yung puntong pinapahintulutan ng ating Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito, sa akin lang, inisip ko lang. Kasi ang Panginoon, namimiss niya ang tao. Amen? Ang ibig kong sabihin doon, yung namimiss niya na yung tao lumapit sa Panginoon. Amen? Pagka laging puno yung palabigasan mo, manyad ka ba? Manyad ka pa ba? Parang hindi na, no? Parating ang sapak eh. Parating sapak yung palabigasan mo, manyad ka pa ba? Siguro halina eh. Anyways, sasabihin ko pa ba yung topic natin? Nabalo na, alam na siguro ninyo, ano? Sabi po natin sa English naman para kakaiba. Under the shadow of His wings. Yan po yung mensahe natin ngayong umagang ito. And with that, inanyahan ko nga pong bawat isa, tayo po tumayo at manalangin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Naninikluhod kami spiritually sa iyong banal na harapan ngayon, Panginoon. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan na siyang lumulukob sa amin, nag-iingat, gumagabay, pumuprotekta, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga kahinaan, nandyan ka, Panginoon. Hindi po ninyo kami iniiwanan. Hindi niyo po kami iniiwan. Salamat sa iyong provision, Father God. Minsan, may mga nangyayari sa buhay po namin na, Panginoon, paano na lang? Ano na ang mangyayari sa buhay namin? Ito na ako. But Lord, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na kung kami magpakumbaba sa iyo, ang aming pong mga buhay ay ilalagay po namin sa iyong kamay. Hindi po ninyo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon, sa oras nga po na ito, na sa aming pong bansa may nagbabadya po na panganib. Kanina pa po, binabanggit na ito sa opening prayer at maging po sa aming Zoom leader. At ngayon, Panginoon, Lord, ingatan mo kami. Ingatan mo kami, Panginoon. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah! 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 Tama na yung magpakumbaba kami, Panginoon. Hallelujah! Salamat ng madami, God. Salamat po. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po ang mensahe na may papahayag. Hayaan mo po, Panginoon, ng mensaheng may papahayag ngayong umagang ito ay maging kalakasan ng bawat isa. Salamat po ng madami. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Magkakaupo na po tayong lahat. Sasabihin ko na po, baka makalimutan ko. Mamaya po, atin pong meeting yung mga kalalakihan at mga kababainan. Okay, so praise God. Yung topic po natin, kung itatagalog po natin ito, ay sa ilalim o sa lilim ng kanyang mga pakpak. Siyempre po, ang pamagat na ito ay hinango po natin sa ating pong teksto na kanina po ay binasa na ng ating kapatid na MC. Maikli lang naman din po ito. Muli ko pong basahin ang talata. Ang sabi po natin,
Parang nagbago ng konti yung ano natin ano. Oo, nagbago ng konti yung format. Okey lang ba Brother Jonathan? Okey lang ano? Kasi kung minsan parang naapektuhan yata yung 'di ba yung live natin 'di ba may hindi okey lang siya? Okey. Para magbago naman ng konti ng format. Kasi sa ano kasi sa PowerPoint ang dami mo puwedeng pagpilian kasi. Siyempre ako ginagawa ko 'yan, namimili ako ng para maiba naman hindi lang puros itim gago. Ito naman. So, parang hindi ko nakikita dito, ilapit ko nga ito. 'Yan, 'yan para marami kong kodigo baka akala ninyo galing naman ni Pastor Doming hindi ano, parang memoryadong memoryado niya. Dalahin ko kenyo kodigo. Siyempre sa mayroon pang isa dito. So ito na, basahin natin sabi niya, "Ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata, ah, ikubli mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Sa masama na sumasamsam sa akin, sa aking mga kaaway, na nagsisipatay, na nagsisikubkob." Tama ba 'yon? Tama, sa akin. Dagdag po ng, Panginoon, ng ating Diyos ang pagpapala sa mga talata po na ating pong basa. Pakiramdaman mo ito kapatid. Sa akin pong pasimula, alam po ninyo, sa buhay na puno ng hamon, minsan naririnig po natin yung mga panaghoy sa puso. Alam po niyo, nakikinig po ako, nanonood po ng mga balita. Kayo man din nanonood. Pansin po ninyo yung panaghoy ng ilan. Nakaligtas siya, namatay yung kanyang pamilya. Napakalungkot po na balita. Kuminsan sa buhay po natin, may mga panalangin po tayo. Minsan po napapaisip po tayo, nababanggit po natin yung mga salitang, Panginoon, nandiyan ka pa ba? Panginoon, naririnig po ba ninyo ako? Naranasan na po ba natin yon? Parang wala. Panginoon, nandiyan ka pa ba? Mga magulang at mga kapatid, sa mga talata po natin pong mga nabasa, ano po, buong chapter 17, siyempre po, ano po natin ano? Reading natin ano? Ito mga kapatid, reading natin. Nasa Psalm po tayo. Ano kasing chapter tayo ngayon? Chapter? Parang nakalimutan ninyo Okay. Ganun pa man, si David po, mga kapatid, ay nanalangin sa Panginoon. Dito po sa chapter 17 ng awit, ano po, dito po ipinahayag ni David yung kanyang damdamin. Actually po itong awit chapter 17 mga kapatid ay panalangin ng taong tapat. Amen. Ay yung taong tapat na yun. Sino kasi? Ay siyempre si David. Ang tanong naman po natin sa bawat isa tayo naman kaya ay tapat sa Panginoon? Amen. Halata no? Siyempre nandiyan kayo. Di ba? Panalangin po, ang awit chapter 17 ay panalangin ng isang taong tapat. Pero, tumaraan sa matinding pagsubok at panganib. Amen po. At alam po ninyo mga kapatid, si David, sa gitna po ng pag-uusig, mayroon pong pag-uusig kay David sa time nung sulatin po niya ito. Nandun po yung takot, ano po. Pero ang maganda po sa kanya na mababanagan po natin sa chapter na ito, hindi siya tumakbo sa tao.
Sir Doms, anong ibig mong sabihin doon sa hindi siya tumakbo sa tao? Hindi agad siya humingi ng tulong sa tao o sa hukbo, sa kaibigan, o sa kapangyarihan ng tao. Kundi tumakbo siya o tumakbo sa lilim ng pakpak ng Diyos. Anong ibig mong sabihin sa lilim ng pakpak ng Diyos? Mamaya po ipapaliwanag ko ng mabuti ito. Kapatid, sa gitna ng takot o panganib, ang Diyos ang unan niyang sinilungan. Hindi siya nagtiwala sa impluensya o tulong ng tao, kundi sa protection ng Diyos. Alam po ninyo, kuminsan, tila tahimik po ang langit. Parang sa nangyari sa Cebu. Ang dami itong mga lugar na ito na nasa lantag. Kung tayo kaya yung lumagay doon sa sitwasyon na yaon, mahirap ni. Oh. Mga kapatid, nais ko pong banggitin ito, huwag po tayo mangamba. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi bingi sa panawagan ng tapat na puso. Amen. Ulitin ko po yung ating pong pamagat. Ang sabi po natin, sa lilim ng kanyang mga pakpak. Mga kapatid, sa paksa natin na ito, ay nais ko rin pong tignan natin yung punto na kung saan ay ano ba ang ibig po nating sabihin dito? Ano po? Ano bang ibig po nating sabihin? Gusto ko po na makita po natin yung pong yung kung saan iikot itong mensahe na ito. Maging sensitibo kayo mga kapatid. No, gusto ko pong, sabi ko nga, sana itong mensahe na maririnig natin ngayong umagang ito ay maging kalakasan po natin. No, hindi po yung narinig natin dito, yung ubos doon sa kabila. Di po ba? Gusto ko po na namnamin po natin. Namnamin po natin ang mensahe ng ating Panginoon. Amen po. Kaya po ang tema po natin ngayong umagang ito, kung saan iikot po ang mensahe, ang panalangin ng matuwid ay naririnig, pinangangalagaan, at ginagantimpalaan ng Diyos. Amen po. Amen. Diyan po iikot ang mensahe natin ngayong umaga. So, first point tayo kaagad, Brother Jonathan. Sabi po natin sa ating first point ganito. Ang panalangin ng matuwid ay tinutugon ng Diyos. Tanong po tayo naman po ba ay nananalangin? Siyempre naman, nalangin po kami. Siyempre kapag may problema, paano po kung walang problema? Ay, ngumingiti kayo na. Thank you po yung smile po niyo na yan. Nakakalakas din ng puso, siyempre. Maganda yung mag-smile. Kaysa nakasimangot. Ulitin ko ang panalangin ng matuwid ay tinutugon ng Diyos. Papaisip tayo, kung may pamantayan ng Panginoon, abot kaya ako doon sa pamantayan ng Panginoon na matuwid? Papaisip tayo, Isa sa mga binanggit ni David sa kanyang salita, sabi niya sa panalangin niya, dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Manawagan niya po Haring David. Sabi natin diyan, ang Diyos ay nakikinig sa pusong tapat. Okay. Ang Diyos ay nakikinig sa pusong tapat. Kapatid, sa pananalangin po, hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung maraming salita. Pero hindi kailangan ng maraming salita. Ang mahalaga po ay katapatan ng puso. Yun pong mahalaga, kapatid.
Yung kapag tayo po ay lumalapit sa ating pong Panginoon, nandun po yung ating pong matapat na puso. Isang bagay nga na makikita natin kay David ay yung pong punto na humingi siya, ah, ah, hindi humingi dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa katapatan ng Diyos. Alam po niyo, napakatindi po nito. Si David po, opo, ah, alam na po natin yon sa mga pahayag ng Biblia. Si David po, tapat siya sa Panginoon. Amen. Pero sa kanyang paghingi sa Panginoon, hindi po yung punto na, Panginoon, tugunin mo yung aking dalangin. Bakit? Kasi tapat ako sa iyo. Hindi po ganun. Ang mapapansin po natin sa kanyang mga yung kumbaga sa awit, yung wordings po ng kanyang panalangin, siya po ay humihingi yung nga, dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil po sa katapatan ng Diyos, alam niya na tapat ang ating Panginoon. Amen. Naalala po ninyo yung mensahe nung nakaraan? The steadfast love of the Lord never ceases. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay laging sariwa. Ibig sabihin ay mayroong tawag nito. Naalala po ninyo, palagi ko pong ginagawang ilustrasyon na yung blessings ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon parang talaga, na kapag sinalukan po natin ito, kapag tayo po ay sumalok, hindi na kahalintulad ng una nating sinalok, kundi bago ito. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos po, sa kanyang kabutihan, laging may panibagong programa siya. Laging may panibagong plano siya sa ating po mga buhay. Amen po. Sa Kawikaan, chapter 15, nandun po, di ko nga lamang po ipinaplas at sana naman po nung ating kayong cellphone. Ating kayong cellphone na mayroong Bible. Buksan po ninyo. Hindi po ako magtatampo. Siguraduhin mo lang talagang Bible yan. Pero mas masanti niya po talagang Bible. Diba? Bible talaga. Kasi yung Bible talaga na ipapamana eh. Cellphone kasi kung minsan nababasag. Tulad ng cellphone ko, nabasag na. Sana. So, Kawikaan 15:29, malayo si Yahweh sa mga masama, ngunit naririnig niya ang dalangin ng matuwid. Ngayon, kumusta po ang puso po natin na lumalapit sa Panginoon? Amen? Kumusta po ang puso po natin na lumalapit sa Pastor? Yun nga po ang problema eh. Parang may problema. Parang may mga pagkukulang ako. Amen. Totoo ba yun, yung sinabi natin? Tama kaya sa buhay natin yung punto na, Panginoon, ito, hindi ako perfect. May pagkukulang ako. Ano ngayon? May pagkukulang pala tayo. Ano pong dapat nating gawin? Ano kasing dapat nating gawin? Sabi ng isang kapatid, Pastor, baka makibat ko, mamali na naman ako. Pwede mag-cease. Kasi magpakumbaba ba tayo sa harap ng ating Panginoon at aminin, Panginoon, patawarin mo. Sabi ng kanyang salita, God is faithful and just. Siya po ay matuwid at tapat na tayo po ay kanyang patatawarin. Amen po. Nagkulang ka, nagkamali ka, ay di lumapit ka sa Panginoon. Amen. Lumapit ka sa Panginoon. Hilingin, pagsisihan ang iyong, hilingin ang kanyang pagpapatawad at pagsisihan ang iyong mga nagawang kasalanan. Kapatid, tapat ang Panginoon.
Alam po niyo, ang isa po sa napakaganda, kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, tayo po ay humihingi ng tawad. Siyempre po ang ating Panginoon, nagpapatawad po siya. Kanyaman. Napakasarap po ng pakiramdam. Amen po. Napakasarap ng pakiramdam. Napakasarap po ang pakiramdam ng isang taong pinatawad. Sabi natin, ang panalangin ay hindi lamang salita, kundi buhay na tapat. Amen po. Tama. Ang panalangin po ay hindi lamang salita. Minsan po, dahil po sa mayroon kang kailangan, ay siyempre po, magsasalita po tayo, humingi tayo ng ganito, ganon, ganere, ganyan, ganon, ganon, ganon. Sabi po sa ating pong mensahe, kundi buhay na tapat. Amen. Diba? Minsan po, kapag sinabi nating panalangin, di ba, yung tayo po'y humihingi. Madalas po, nagpa-plus kagad sa kaisipan po natin, kapag sinabi pong prayer, yung humihingi po tayo. Alam po ninyo, mga kapatid, ang panalangin po ay hindi lamang po yung humihingi. Amen po. Kasama din po yung pong pagpapasalamat. At kasama rin po yung, binanggit ko, buhay na tapat sa ating pong Panginoon. At alam po ninyo, mga kapatid, ang ating pong Panginoon, sabi nga sa Psalm chapter 17 verse 3, sinisiyasat ni Yahweh ang puso ni David. At alam po ninyo, ang maganda po dito, nakita ng Panginoon na yung kanyang puso ay matuwid. Amen. Sabi nga, dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak. Totoo po ba yun? Amen. Literal po yun. Yung ginto at pilak, dinadalisay po sa apoy. Pinapakuluan, dinadaan po. Tawag nito, talagang sinusunog po talaga ng husto. Pinapainit ang husto. Hanggang sa ito ay malusaw, yung pong dumi, pumapaibabaw. Proverbs chapter 17 verse 3, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Kapatid, alam po ba ninyo, sa totoo lang po, pwede tayong magkunyari sa tao na sabihin na, magkunyari na, ito ako. Pero kailanman, sa Panginoon, hindi po natin mapagtataguan. Amen. Bakit? Siyasat niya ang ating pong puso. Katulad ni Haring David. Ano po? Alam niya yung kanyang puso. Kapatid, ang tunay na panalangin ay sinasabayan ng malinis na puso at pamumuhay. Amen po. Tayo po ba'y nananalangin? Kapag tayo po'y nananalangin, inuulit ko po, sabayan mo yan ng malinis na puso at pamumuhay. Amen po. Parang ganito may sermon si pastor. Kapag lumalapit ka sa Panginoon, hindi malinis ang iyong puso at yung buhay mo, diretsahin na natin, napakasama. Huwag ka nang manalangin. May sermon ni pastor. Opo. Dapat po kung tayo po'y lumalapit sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, at siguraduhin po natin, malinis ang ating po mga puso. Sa mga pariseo po, mga pari, na kung saan ay nagdadalang handog, sa templo noong araw. Kapag pumasok po sila sa dakong kabanal-banalan, upang maghandog sa ating Panginoon, tinitiyak po nila ito na tinitiyak niya sa kanyang sarili, dapat malinis siya. Hindi lamang po sa kanyang pisikal na katawan, kundi lalo, higit sa lahat, siyempre po, yung kanyang espiritu. Yung kanyang pagkatao. Yung pumapasok po sa dakong kabanal-banalan nung araw, ulitin ko lamang po, kunyari hindi niyo alam, may mga, para po sa mga kapatid na hindi nakakaalam. Nung araw po, yung dakong kabanal-banalan, natatakpan yan ng tela. Ito, parang ito. Kumbaga, ito yung dakong kabanal-banalan. Natatakpan ito ng makapal na tela.
At sa pagkakaalam po natin, 3 inches po yun. Ang kapal ano po? 3 inches. Natatakpan ito. Yung pare ay pumapasok po doon para maghandog. No? Dala niya yung mga handog na dugo kay kapagpapatawad ng kasalanan. Yung pare na pumapasok, alam po ba ninyo yung purpose po ng Palamus Sorbetes na yung kumakalimbang. Alam mo ba ninyo yun? Suot po ng mga pare. Ganyan, mayroon pong kumakalimbang. Kapag maglakad po sila ng ganun, nakikita ko po yan sa mga sa mga hayop na mga tinatawag na mga nomadic people. Ano yung mga nomadic people? Yung mga lagalag. Yan. Kapag ka nomadic ka, lagalag po yan. No permanent address. Parang NPA. PA na naman na pastor. N, no. P, permanent. A, address. O, di ba? No permanent. Yun ang mga nomadic. Kung saan sila, yung mga alaga nila, bakit ko nabanggit pala yun? Kung saan na naman napupunta. Yung mga alaga nila, mayroon pong makakalimbang na gano'n. Kahit man sila pumunta, siyempre lumakad yung lagi naririnig. Yung pare po na pumapasok, mayroon din gano'n. No? Kapag hindi na kumakalimbang, anyways, bago siya pumasok, atin niyang tali. Atin niyang tali. Yung pare na papasok. Kapag hindi na kumakalimbang, yung mga pang sorbetes na nasa kanyang katawan, ibig sabihin may tena po. Hihilain na lamang po yun. Bakit? Atin niya pong kasalanan. Hihilain. Hindi pwedeng pumasok. Hindi pwedeng pumasok yung ilan para sa sakluluhan. Hihilain lang yun. Ganun po. Ganun po kaselan, kapatid. Kaya nga po ang sabi po natin, ang tunay na panalangin kapag tayo po ay lumalapit sa trono ng ating pong Panginoon, siyasatin natin ang ating pong mga sarili. Sa ating pong pananalangin, sabi ko nga dito, sa aking pong naisulat, sinasabayan ng malinis na puso, pamumuhay. Paano po yun, Pastor? Yung buhay po natin, naka-align po doon sa kagustuhan ng ating pong Panginoon. Hindi lang po yung punto na kapag ka lumapit ka, doon ka lang doon mo lang i-align yung buhay mo sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda. Pero dapat mas maganda po na bago ka manalangin, bago ka humingi sa Panginoon, malinis ka na. Amen po. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ayan anong ibig mong sabihin dyan, Pastor Dom? Sabi po natin dito, kahit gabi, diwa niya ang sa akin ay umaakay. Doon po sa ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang mandarayang mga labi sa isang pangulo. King James ni bro. Matindi. Kapag ka sinabi pong diwa, ginamit dito yung diwa Diwa niya ang umaakay. Ano pong ibig sabihin? Ang tinutukoy nito, mga kapatid, ay ang banal na presensya ng Diyos na patuloy na kumikilos. Kahit hindi natin naririnig o nakikita, habang natutulog tayo, ang Diyos ay gising at gumagawa. Wow, napakatindi po nito. Ganun po inilarawan ni Haring David kung papaano siya iniingatan ng ating pong Panginoon. Kahit sa pinakamadilim na sandali, kapatid, ng ating pong buhay, ang Espiritu ng Diyos ay laging gising, gumagabay at umaakay
sa atin. Amen po. Kaya nga po kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay nananampalataya sa Panginoon, wala dapat lugar yung pong pag-aalala. Amen po. Bagkus, ano pong dapat natin gawin? Tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Yamang alam natin ang ating Panginoon ay hindi po nambibigo. Sapagkat ang ating Panginoon, sabi niya, ang panalangin ng matuwid ay tinutugon ng Diyos. Pakinggan mo ito, kapatid. Kapag tila walang sagot sa iyong panalangin, huwag sumuko. Naranasan na po ba natin yon, yung puntong panalangin tayo ng panalangin? Parang walang sagot. Sabi natin dito, huwag sumuko. Amen. Huwag tayo sumuko. Patuloy tayong maging tapat. Dahil ang Diyos ay laging nakikinig. Amen. Sabi po ng isang kapatid po natin, sabi mo lang yan. Amen. Opo. Diba nga, parang wala ang Panginoon. Sabi naman ng isa, sabi mo lang yan. Opo. Marahil iniisip po ninyo na ganoon. Sabi lang natin yun. Mga kapatid ko, napakaganda po itong pangalawa. Pangalawa po. Yung sinabi natin sa pangalawa, ang proteksyon ng Diyos ay tunay at personal. Ano ang iginanda niyan, Pastor Doms? Sabi ni David, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. No? Tignan po ninyo sa inyong mga Bible, yung pong awit, chapter 17, verse 7 to 9. Ano po? Dalawa po ito. Sinabi po natin, tunay at personal. Ano yung tunay, Pastor Doms? Ibig sabihin, kapatid, tunay, totoo at nararanasan mismo. Hindi kwento lang ng iba. Yun ang ibig sabihin ng tunay. Totoo, nararanasan. Amen po. Yung personal, ibig sabihin, hindi lang pangkalahatan. Tayo mismo o ikaw mismo ang inaalagaan ng Diyos. Amen po. Kaya nga po, sabi natin sa ikalawang punto natin, ang proteksyon ng Diyos, parating po ang bagyo. Po, ang proteksyon ng Diyos ay tunay. Ulitin ko po, kapag sinabing tunay, nararanasan. Personal, ibig sabihin, hindi lang pangkalahatan. Ikaw mismo, inaalagaan ng Diyos. Okay, first point po natin sa subpoint. Ang lilim ng kanyang pakpak ay kanlungan ng mga tapat. Sabi po natin. Kapatid, tulad ng inahin sa mga sisiw, ganun siya, o ganoon niya tayo binabalutan ng kanyang pag-ibig at proteksyon. Sino? Ang ating pong Panginoon, kapatid. Actually po, napakaganda po itong chapter na ito. Itong awit, chapter 91, verse 4. Sino pong nakakaalam ng na ito? Alam po ba ninyo itong chapter 91 na dito sa Psalm chapter 91? Kung gaano po kaganda yan, na chapter yan? Tumataas po ng kamay, Sister Nita. Ibig sabihin, opo. Napakaganda po. Basahin po niyo yan. Chapter 91. Napakaganda po. Bahagi po ng chapter na yan. Ito pong verse 4. Sabi niya, lulukuban ba niya sa lilim? Pagbabasahin ko muna rin yan, Bro Jonathan. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang
malabay na pakpak. Alam mo, malabay, malalapad. Malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Doon sa salin, brother. Thank you, bro, Jonathan. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak, sa parang may konting pagkakaiba, malabay na pakpak, ay manganganlong ka, ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ang ating Diyos ay wala pong nikatiting na kasinungalingan. Sabi nga ng kanyang salita, katotohanan. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Tanggalang o baluti. Minsan mga kapatid, sa buhay po natin, alam po ninyo, katulad niyan, may mga bagyo, may bagyo. Parang, alam mo yun, ito literal na bagyo, no? Pero sometimes sa buhay po natin, may mga bagyo na mga pagsubok. Kung minsan po, may pagkakataon na yung mga bagyo ng pagsubok na yan, hindi pa niya inaalis. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Alam po ninyo, may purpose dyan ang ating. Ano po yun? Yung tayo po ay mabago. Amen po. Gumawa lang ako ng isang ilustrasyon na kunyari hindi na naman ninyo alam. Alam po ninyo yung palang ng isang panday. May tanong diyan eh. Kailan titigil na titigilan ng panday na hasain yung kanyang obra maestra na palang? Kailan siya titigil? Alam po ba ninyo, paghalin tulad po, tayo po yung palang na yun. No? Tayo yung palang na hinahasa ng ating pong Panginoon. Kailan kaya titigil yung isang panday na hasain at pakinisin yung kanyang palang? Alam po niyo kung anong sagot doon? Sabi po ng nangangaral ganito, kapag kayong panday, nakikita na niya yung kanyang larawan doon sa kanyang obra maestra, doon pa lang siya titigil sa pagpapakinis po niya. Alam po niyo, ganun din po tayo sa Panginoon. Laging mayroon pong dahilan. Kung minsan, kung bakit yung bagyo ng mga pagsubok sa buhay po natin, hindi nawawala. Tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Tayo po ay pinapakinis ng ating Panginoon hanggang sa tayo maging kagaya po niya. Amen po. Katulad nito, itong nangyayaring literal na bagyo, mayroong dahilan niya. Mayroong dahilan. B, sabi natin dyan, ang proteksyon ng Diyos ay higit sa physical. Ito ay spiritual. Amen. Totoo po yun. Inililigtas niya hindi lamang ang katawan, kundi pati ang kaluluwa. Doon po sa 8:9. Ilocano bro. So, ito nga. 8:9. Ingatan mo ako gaya ng itim ng mata. Itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Ito yung teksto natin Sa harap ng masama na nagsisigawa sa akin ng pangdadahas sa mga kaaway kung nagpipitagan sa akin. Ang tindi alam po niyo itong verse 9, ginamit pa po yung salitang nagpipitagan sa akin. Prayer po ni David ito, kapatid. Ingatan mo ako, gaya ng itim ng mata.
And then sa 9, sabi niya, sa mga kaaway kong nagpipitagan sa akin, alam mo, inisip ko ito eh. Inaral ko, bakit kaya may salita pang nagpipitagan? Alam po ninyo yung mga gustong gumurgur kay David. Gumagalang. Nandun po yung respeto nila kay David. Bagamat hindi sila natutuwa sa kanya, pero nandun yung respeto nila kay Haring David. At ipinagpapalagay ko po, because ang ating Panginoon ay nasa kanya. Amen po. Dahil ang Panginoon. Na kaya Haring David. Mga kapatid, gusto ko lamang pong ipaliwanag ng konti itong talatang ito. Pakaganda kasi ito. Ito yung puso ng ating pong mensahe ngayong umagang ito. Ito pong verse 8 to 9, sinasabi niya na ingatan mo ako gaya ng itim ng mata. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Arang sinasabi ni David na ganito, Panginoon, alagaan mo ako na parang pinakamahalagang bahagi ng iyong sarili. Parang ganun po yun. Mga kapatid ko, tulad ng ating mga mata na kusang pumipikit kapag may banta, higit doon ang Diyos. Mabilis siyang kumikilos upang protektahan tayo o protektahan ang kanyang mga anak. At tayo po yun. Yung pong alam po ba ninyo yung itim ng ating pong mga mata? No? Alam po natin, napakaselan po yan, yung itim po ng ating mga mata. At yung ating pong yung pagpikit po ng mata po natin, napaka-alert po yan. Sa mga pag-aaral po, yan, walang kasing bilis po yan. Pagka may dumating po na panganib, kuminsan nga yung talamsik ng mantika, alam mo yung mantika na yun, nagpiprito ka ng ganun, makikita po niya. Yung bilis niya, paano makikita yun na, no? Parang mayroon sang sensor na kapag dumating yung mantika na ganun, ipipikit niya. Ganun po katindi. Ganun po, yung eyeball na yon, yung itim, mabilis na poprotekta yan. Kapatid, higit dyan ang ating pong Panginoon. Amen. Kapag ka nakikita niya na nasa panganib ang kanyang mga anak, nandun po yung kanyang protection. Amen po. Yung kanyang protection. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan po yung protection. Subukan po niyo sa inyong mga mata. Pastor naman. Nagkamali pa ako. Pero totoo po ito. Mabilis itong talukap ng mata po natin na puprotekta sa ating pong mga sa ating pong eyeball. Ano po? At dito naman po sa isang bahagi, ang sabi po niya, itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Actually, nagbigay ako ng isang slide. Ayan nakikita ninyo yan? Wow, siyempre po, naghanap ako para lang may pakita ko naman yung mensahe. Nung araw, ako ng mga ganyan, may tugtog na. Parang unti-unting binabalik ko. Kasi sa YouTube ngayon, sa Google, madali ka na makahanap ng ganyan eh. Yan ang tindi naman ng ibon na yan. Grabe, saan kayo matatagpuan yung ibon na yan? Doon nakalimutan ko na yung mga pinupuntahan namin dyan sa merong pero kabisado ko yung Kalatda eh. Tignan po ninyo kapatid
Kung mayroong higit diyan na pumoproteksa sa atin, yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan parating ang bagyo. Sabi ko nga, itago mo ako sa lilim ng iyong mga pakpak. Ipinapakita naman niya ang larawan ng isang inaing hibon na tinatakpan ng kanyang mga malalabay na pakpak. Ang mga inakay upang protektahan mula sa ulan, sa araw o sa anumang panganib. Sabi natin sa ilustrasyon natin kanina, sa una, ano po, manok, inahing manok. Alam mo ba yung inahing manok? Mabagsik po yan. Kapag bagong pisa po yung mga manok, huwag mong lalapitan. Mayayari ka, kapatid. Opo, nasubukan ko pong nag-alaga mabagsik niya po yung manok. Pakinggan po ito Hindi lamang pisikal na panganib ang tinutukoy ni David dito, kundi pati ang mga panganib sa loob. Sa loob, yung panloob. Ang tukso, takot, panghihina ng loob. Kapag tayo'y nasa lilim ng kanyang mga pakpak, hindi lamang katawan ang ligtas, kundi pati puso't kaluluwa ay payapa. Saan ka pa? Ingatan ka ng ating. Ito po, atinta mo pong kahinaan. Kahinaan. Pero kapag ka nasa ilalim ka ng proteksyon ng ating Panginoon, sabi nga ng Korinto, naalala po niyo binanggit ng Panginoon sa Korinto, hindi niya itutulot na tayo ay tubukin higit sa ating pagkus yun na lang po doon sa talata, doon sa isang kanta, God will make a way. Bibigyan ka ng daan para makaiwas, para mapagtagumpayan mo yung tukso. Kaya ang sinabi natin, hindi lang sa katawan ang ligtas, kundi pati puso't kaluluwa. Kapag makikita niya na mapapahamak ang iyong spiritual, ang iyong kaluluwa, manganganib siya, ang Panginoon gagawa siya ng paraan upang ikaw ay Amen po. Kaya kapatid, ang hamon ng talata, sumilong po tayo. No? Doon sa grasya ng ating pong Panginoon. Doon sa malalabay, sinabi po ng talata, malalabay na pakpak. Malalabay niyang pakpak. Kapatid, ang proteksyon ng Diyos ay hindi pansamantala, kundi tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy po. Hindi seasonal na proteksyon, kundi araw-araw na pagtatanggol ng Diyos. Ang kamay niya ay laging nakabuka para sa kanyang mga anak sa araw ng tagumpay o sa gabi. Mapuntong nalulungkot po tayo. Nandyan po ang Panginoon. Sabi nga, iingatan ka ni Yahweh o ng Diyos sa lahat ng kasamaan. Iingatan niya ang iyong o ang ating pong mga buhay. Kapag ang Diyos ang nagtatanggol, hindi ito gaya ng payong na sa ulan lang ginagamit, kundi lilim na laging naroon kahit sa init man o bagyo ng buhay. Opo, yung payong na literal, protection lang tayo kapag may ulan. Opo. Yung protection ng ating Panginoon. Yung payong na nagmumula po sa Panginoon, anumang sitwasyon, mainit man, maaraw man, nandyan ang. Kaya sabi nga, huwag kang mangamba kung tila walang nakakakita sa mga pinagdadaanan mo. No? Tayo po ba ay dumadaan ng pagsubok? Mayroon bang issue sa buhay natin? Mayroon bang nangyayari, nakakaiba? Mayroon ba tayong tawag nito, issue? Kapatid, ang Diyos ay patuloy na nagbabantay. Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat araw ating pong mga buhay. Last but not the least. Kapatid. Number 3. Napapansin ko may nagsusulat. Opo, maganda po yan. Sulat po natin. Minabuti kong ginawa ng ganyan para yung mga yung magkudigo. Ang sabi natin, ang pagtitiwala ng matuwid ay nagdudulot ng kagalakan. Amen. Ulitin ko po.
ang pagtitiwala ng matuwid ay nagdudulot ng kagalakan. Sabi ng salita ng Panginoon, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagalak. Yung A po natin. Ang gantimpala ng matuwid ay hindi kayamanan, kundi, hindi lang kayamanan, kundi ang presensya ng Diyos. Amen. Hindi material ang hinangad ni David sa buhay po niya, ano po? Bagamat kailangan po niya ito, pero pinapakita kasi ng chapter, hindi material ang hinangad ni David, kundi ang makasama ang Diyos. Amen. So, kapatid, ang pinakagantimpala ni David ay hindi ginto o tagumpay, kundi ang kagalakan ng presensya ng Diyos mismo. Ang tunay na kasiyahan ng matuwid ay makasama ang Panginoon magpakailanman. Amen. Sana ganun din po tayo. Amen. Na yung kagalakan po natin ay ang makasama po ang ating Panginoon. B. Ang kagalakan ay hindi dulot ng sitwasyon, kundi ng relasyon. Opo. Kahit gumuhang mundo, kung si Yahweh ang kasama mo, may kapayapaan ka. Amen. Kahit gumuhang mundo, sabi nga. Ito na, parang dumidilim ang paligid. Oh. Nuulit ko po, kapag kasama mo ang Panginoon, panatag ka. Verse 7 po ng Pilipos, at ang kapayapaan ng Diyos, hindi po salita lang ito, no? Hindi lang natin binanggit. Totoo po sa salita ng ating Panginoon. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Jesus. Amen po ba tayo dyan? Ang pagtitiwala sa Diyos ay daan patungo sa walang hanggang kagalakan. Amen. Kapag tayo po yung nagtiwala sa Diyos, po, ay sabi ko nga, patungo yan sa walang hanggang kagalakan. Ito po yung tunay na tagumpay. Ang makita ang mukha ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Okay. So, mayroon pong isang tanong po dito sa bawat isa sa atin. Anong nagbibigay sa iyo ng kagalakan ngayon? Ano ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan ngayon, mga kapatid? Bagay ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi maganda bagay. Pero aminin natin at sa hindi, mga bagay pansamantala lang. Iwanan natin. Pero mayroon pong mananatili. Sino po yun? Siyempre, ang presensya po ng ating pong Panginoon. Yun yung pinakamahalaga sa lahat, yung presensya ng ating. Sabi nga, wala ka nito kung nasa iyo ang Panginoon. Yung sinasabi mong wala ka, para na rin nasa iyo. Antindihan, no? Ang tunay na kasiyahan ay yung nasa piling tayo ng ating. Iba na yung napapansin. Kahit walang-wala, basta yung bahay, yung pamilya nagkakasundo. Di ba nakapakasarap po yun? Kakasundo yung pamilya. Kahit nasa iyo naman yung, sabihin natin, hindi naman lahat. Pero kahit na punong-puno ka, ibig sabihin, yung mga ninanasa ng iba, nandun na lahat sa iyo. Magulo naman ang pamilya. Alala po yung binanggit ko nung linggo. Pag ang punto na kahit mahirap ang buhay, basta't sama-sama, pag sama-sama kayong kumakain, ibang sarap. Sama-sama kayong kumain. Di yung may dumating, kakain. Gaano man kasarap ng pagkain kung hindi sabay-sabay. Kakain kayo ng gano'n. So, huwag muna tayo.
Manalangin po muna tayo. Kasi po may mga pagkakataong ganito eh. Challenge ko. Kasi habang kumakain kami, nanonood ako ng yung mayroon akong mahilig na pinapanood ng sa YouTube. Si pastor nanonood ng YouTube. Opo, sabi ko nga kung hindi ka nanonood sa YouTube, parang huli ka na. Minsan nanonood naman tayo. Minsan nanonood ako yan. Yung nagdadala sa Taiwan. Meron akong napapanood ko yung dadala sa Taiwan. Daming tilapia. Sabi. Isa po sa mga hinahangaan ko sa mga taong yon. Never na nakita ko sila na kumain ng hindi nanalangin. Sa pamilya po ninyo, habang nasa lamesa kayo ng ganun, manalangin. Mahalaga po yung praise the Lord po. Nakikita ko si Consial Dennis. Dennis, ang kayo, turuan mo siya, tuldo mo yung, Denjo, ikaw ngayon manalangin ngayon. Gumiti si Denjo. Kailan yung birthday mo, anak? Ngayon, nag-birthday ka ngayon, ano? Sino yung birthday ka? Yung buwan na ito? Ha? Kalimutan ko. Last month. Kalimutan ko na. Pero palam po niyo mga kapatid, mahalaga po yun na. At least po nagpipray po tayo 3 times a day. Amen po. Sa umaga, tanghali at sa kahapon. Pero sana huwag naman po ganun. Pakinggan po ninyo ito kapatid. Sabi ko dito, tulad ni David, tayo rin ay tinawag ng Diyos na manalangin ng tapat, magtiwala ng buo at magtago sa lilim ng kanyang mga pakpak. Ito po yun. Kaya sabi ko nga, habang may panahon kapatid, naitanong ko ito habang may panahon, nawawala ba ang panahon? Opo, nawawala. Bakit? Kasi nga yung bukas hindi natin may babalik. Amen. Kaya sabi natin ulit, habang may panahon, lumapit sa Diyos na may katapatan. Yung una nating punto. Lumapit tayo sa Diyos na may katapatan. Then yung pangalawa, manatili tayo sa kanyang proteksyon. Amen. At magalak sa kanyang presensya. Kapatid, ngayong umagang ito, magtiwala tayo sa Panginoon, kapatid. Hindi bukas, ngayon. At syempre, ibigay po natin yung full trust. Kanina po, nais ko lang balikan ito before we close. Sinabi natin kanina sa ating pong pag-uumpisa, si Haring David, hindi naman nangangahulugan na hindi siya humingi ng tulong sa tao. Pakiramdaman mo ini kapatid. Sabi ko kanina, hindi agad siya humingi ng tulong sa tao. Sa hukbo, sa kaibigan, o sa kapangyarihan. Bakit? Sa buhay po ni Haring David, may panganib. Parang ngayon, may panganib. May pinangangambahan tayo. Panganib, may bagyo. Si David, dumaan siya ng matinding pagsubok. Ano itong pagsubok na ito? Habang siya po ay hinahabol ni Saul. Hinahabol siya ni Saul para patayin. Nagtago sila sa isang kuweba kasama po ng kanyang mga tauhan. Biglang-bigla po si Haring Saul tumabi. Anong ibig kong sabihin doon sa tumabi? Alam na po ninyo siguro kung anong ibig kong sabihin. Opo, tama po yung sinabi ni Sister Nita. Opo, tumabi po siya. At nangyari po na yung lugar na kung saan siya nagbibigay galang, nandun si David at ang kanyang mga tauhan.
Alam po ba ninyo na pagsubok yon? Kay David, pagsubok po yon. Sabi ko nga, ingatan mo ako na gaya ng itim ng mata. Yung protection. Nagpray po David, ingatan mo ako. Gala ng itim ng iyong mata, anak. Kumbaga lumapit siya, hindi sa tao, kundi sa proteksyon ng ating pong Panginoon. Sabi ko kanina, hindi siya nagtiwala doon sa sandata. Hindi nagtiwala doon sa tao na pwedeng tutulong sa kanya. Noong tumabi si Saul, hindi niya kinuha yung tabak para patayin niya si Saul. Ali po. Yun yung sinasabi ko na hindi siya nagtiwala sa tao, sa tabak. Pwede na niyang patayin si Saul at that time, pero hindi yun. Hindi yun ang pinanghahawakan ni David. Sabi niya, sa Diyos ako unang magtitiwala. Alam ko ipagsanggalang ako ng Panginoon. Alam ko hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya ginamit ang lakas ng tao. Ginamit niya yung kanyang pananampalataya. Ginamit niya yung katapatan, yung alam niyang katapatan ng Panginoon. In-apply niya yung respeto at paggalang po niya doon sa lingkod ng ating pong Panginoon. Sabi nga niya doon sa sikat na pangaral, don't touch the anointed one of God. Yun po ay si Saul. Hindi niya sinaktan. Bagamat bagamat pwede niyang patayin. Nanalig siya. Hindi sa kanyang kamay, kundi sa kamay ng Panginoon na pumuprotekta sa kanya. Kapatid, ngayon po, may bagyo. Manalig po tayo sa protection ng Panginoon. Amen. Manalig po tayo sa Kanya. Ingatan. Saan tayo sisilong? Sisilong po tayo sa pag-iingat. Malabay po yung pakpak ng ating Panginoon, kapatid. Malalapad po. Hindi niya tayo pababayaan, iiwanan. Huwag magulimihanan. Sabihin lang natin yung simple word, Lord, tulungan mo ako. Tumayo po tayong lahat at manalangin. Hallelujah, Jesus. Sige po, kasabay po ng palakpak natin sa Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. God. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Aming Amang nasa langit. Salamat po sa iyong salita. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon, na alam po namin, sa gitna ng unos, nandyan ka na nagmamasid. Hindi lamang nagmamasid, nag-iingat sa amin. Panginoon, sa oras na ito, namin pong bayang Pilipinas, bansang Pilipinas, ang ilan, labis-labis yung kanila pong pag-aalala. Sapagkat yung balita po, napakatindi po ang bagyong parating. Panginoon, sa oras pong ito, dalangin po namin, O God, tulad ni David, protektahan po ninyo kami sa panganib ng bagyo na parating, Panginoon. Ingatan po ninyo kami. Hindi lamang kami, Panginoon, kundi ang buong sambayan ng Pilipino, Panginoon. Protektahan po ninyo kami. Ang amin po mga mahal sa buhay. Oh God, hallelujah. Maging po kasama na po, Panginoon, itong pong mga ari-arian po namin, Panginoon. Mga tahanan po namin. Mga material na bagay na nasa amin, Panginoon. Ingatan mo rin po, Panginoon. Mga kamag-anak po namin, mga mahal po namin sa buhay. Protektahan po ninyo. Salamat po, God. Sa oras na ito, na may bagyo, Panginoon, yakapin po ninyo kami ng iyong mapagpalang kamay. Maraming pong salamat. Ang kapayapaan mo, kagalakan mo, ilagay mo po sa amin po ang puso, Panginoon.
Salamat. Kasi pagkaloob mo rin po, Ama, ang lahat po namin mga pangailangan. Salamat, Father God. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Nandiyan na po si Brother John. Parang nag-umpisa na yung bagyo. Brother Jonathan. Nawa po, makakatakot man na pagdating ng bagyo, nawa po, panatilihin po nating mananalig sa Panginoon. Kasi po kapag natakot tayo, ang dami pong idudulot nun eh. Kalusugan natin magkakaproblema din. Lagi nating tandaan, Psalm 27:1 sabi nga niya, ang Panginoon ang aking liwanag at kalasag, bakit ako matatakot? Ang Panginoon ang aking lakas sa aking buhay, kanino ako matatakot? Nawa po, samahan niyo po ako't yumukot manalangin. Panginoon, nandito po kaming lahat nagpapasalamat, Panginoon. Yumuyuko po kami sa inyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Papasalamat din po sa mga gabay at pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw. Nawa po, Panginoon, nilalapit namin yung mga nasalanta po, Panginoon. Nawa po, kayo po ang magbigay lakas sa kanila, Panginoon. Nawa po, sila po ay inyong gabayan para lumapit sa inyo, Panginoon. Para maging mahinahon po sila, Panginoon. Nawa rin po, ingatan niyo rin po kami sa parating na bagyong ito, Panginoon. Sa aming mga pamilyang wala po, Panginoon, nasa malayo, Panginoon, kayo pong gumabay sa kanila, Panginoon, at mag-ingat sa kanila, Panginoon. Nawa rin po, nilalapit namin ang mga kaloob na maliligob ngayong araw na ito. Kayo pong magbigay pagkalakasan, kabiyaya po sa mga magkakaloob, Panginoon. Nawa po magamit ito sa aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, patuloy po, ilayin niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon, kasama po ng aming mga pamilyang nasa ibang bansa, Panginoon. Kayo pong mag-ingat at gumabay sa kanila. Muli, Panginoon, binabalik po namin ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Brother Jonathan. Gusto ko lamang pong magbigkas ulit ng pasasalamat po natin sa nakaraang po nating anniversary. Nandun pa po yung hangover, kumbaga. May mga ilan pa po na hindi po natin napasalamatan. Siyempre po, una na po sa inyo lahat na nandito. Maraming pong salamat sa ating po mga contribution. At yun nga, nagpapasalamat tayo ng labis-labis talaga. Siyempre po, yung pong kaibigan po natin si Consyal, yung butiin natin Consyal, di malanta, hindi po nawawala yun, binibigyan po tayo. Maraming pong salamat. Si ano kasi yung pangalan nito? Yeah. Nagpapasalamat din po tayo doon po sa yung nag-decorate sa natin. Ano po yung simple lang yung decorate po natin, pero sa totoo lang nagandahan po ako at tinatanong ko nga kung magkano yung bayad. Pastor, sabi niya sa akin, basta yun na lamang po material na medyo nahiya nga ako umingi lang po siya ng yung pinambili lang talaga. 600. Pakaliit na bagay. So, ano pa yung pinagpapasalamat po natin? Mayroon pong nag-abot sa akin ng pera na siguro bro, kahit na anuin mo na ito, 18,000. Ang bigay sa akin ng 18,000. Yung 8,000 po ibinigay po sa anniversary. So, hindi po nagpabanggit po kung sino yun. Sa 18,000 po, binigay yung 1,000 sa pang-anniversary. Yung 10,000 po, mayroon pong hinihingi na bibilhin sana na doon sa likod. Aircon sana para lalo pong ginawin. Pero sabihin ko na po sa inyo ito, may nag-request na kung po pwede, bili na lang natin ng TV. Bili na lang natin ng TV. Kasi nga yung nagpapa sa akin, nagbigay, bili sana ng ganoon. Kaya nga lamang
may nag-suggest na mas maganda dahil kailangan kasi nila ng TV. So, ibibili natin ito ng TV ngayon. Saka na lang muna dahil kahit pa paano malamig pa naman yun. Dagdagan natin ng electric fan. Bibili tayo ng TV. At meron po akong nagtanong-tanong na ako na pwede tayo makabili sa halaga po ng 10,000 na medyo maganda-ganda na. So, yun. Ngayon, kung sino man po yung nagbigay na yon, salamat sa inyo kapatid sa ibinigay niyo na yon at may bibili natin ng talaga magagamit dito po sa church. No, pwede bang palapakan natin ang Panginoon? Ano po? 18,000 po yun. So, yun, naibigay ko na yung 8 sa church sa tapos nasa akin yung 10,000. Maybe Tuesday ay titingin na po ako nito. Para mayroong TV ng Sunday school, mga Sunday school. Di ba? Kailangan ito John, Kasi may mga dinadala pa kasi na gadget para So, yun po. Okay, para magtapos na po tayo, tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. And after that, kindly po, may kunting meeting nga. Okay? Taas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. God bless sa ating lahat. Kindly bro, Jonathan, kahit na